Sapagkat, kitang-kita nyo, initially, calm and collected, si VP Inday Sara. Kaya nagkaroon siya ng parang press conference, may mga reporters na pumasok. Pero dahil nga matagal na nagtitimpo yung Ali, inilabas niya na yung kanyang galit. At marami siyang mga expose, mga sikreto ng kanyang tinatanaw na sumisira sa kanyang karangal. At kagaya ng ama, hindi na mapigilan ang sarili niya na siya ay magmura. At diretsong pinunto niya, minura niya yung mga taong sa kanyang paniniwala, batay sa pangyayari, nasa likod ng paninira ng pagtatapon ng putik sa kanya, pag-aakusa sa kanya na siya'y magnanakaw, na siya'y nag-abuso sa kapangyarihan. At marami pa siyang sinabi. Ngayon, in the course of her reaction, meron lang siyang binanggit. Yes, sir. Ano sabi niya? Kasi meron siyang reporter. Ano bang remedyo? Inaapi kayo, pinagtutulungan kayo, bilang vice presidente, second highest person of the land. Ginaganyan kayo. Sabi niya, ako vice presidente ng bansa, ginaganito niyo ako. Binabastos niyo ako. Tapos sasabihin niyo akong spoiled brat? Kayo yun. Binabastos niyo ako, binabastos niyo kami. Kung ano yung pagbabastos niyo sa amin, ibinabalik lang namin sa inyo. Hindi ba, natatandaan niyo yung article ko? Nung sinabi ni Inday Sara na pag hindi niyo ko tinigilan, huhukayin ko yung mga labi ng nasirang Presidente Marcos Sr. at dadalhin ko sa West Philippine Sea. Kakalat ko doon. Kayo naman, literal ang tingin nyo. Sabi nyo, disrespeto. Hindi. Ang sabi ko, that is a way of telling you, if you will not stop destroying my reputation, if you will not stop your groundless attack and assault against my character, I will engage you tit for tat. Yun ang ibig niyang sabihin, hindi ako susuko sa'yo. Lalabanan ko kayo. Yan ho ang ginagawa niya. Kaya, sabi niya, sabi naman reporter, anong remedyo? Ano pwede niyong gawin? Baka pumapano kayo. O ito ang sagot niya. Ito, controversial ang sagot niya rito. Kasi, sigurado ako, dahil nagsalita na Malacanang dito, na ididimanda siya. Ididimanda siya ng great threat. Seryosong pagbabanta. Because under Article 282 of the Revised Penal Code, any person who threatens another with harm or injury to his person and property is liable for threat. So, yan, sigurado yan ang didimanda sa akin. Dahil malakas ang, siyempre, yung piskal, most likely, ipapile na yun. At kung yung judge naman, takot din, dahil hindi naman lahat ng judge matatapang Bira-bira yung matapang Palaging takot sa kung sino nasa kapangyarihan. Iko-convict. At siyempre, pag na-convict, iko-kulong. Yan ang huwag yung gagawin. Maniwala kayo. Because if you do that, you impeach her or jail her, that will be the beginning of the end of your hold in power. Tandaan niyo yung sinabi. Ngayon, tanong, siyempre mga abogado ko, diretso na. Kasi sabi ng batas, kung sino man ang magbabanta sa isang tao bibigyan niya ng isang hakbang o gawain na makakasakit sa kanyang katawan o sa kanyang ari-arian ay nagkakasala sa isang maselang pagbabanta o grade. At first blush, yung mga abogado, kahit yung mga galing na abogado, grade talaga yan. Pero teka muna, ano bang sabi niya?
ang sagot niya doon sa anong gagawin niya dahil nilalapastangan siya. O ito, ang maliwanag kasi ako, narinig ko mismo yan. Sabi ni Inday Sara, huwag ko kayo mag-alala sapagkat may kinausap na akong tao na pag may nangyari sa akin, pag ako'y napatay, may nangyari sa akin, ang sabi ko sa kanya, patayin niyo si Liam, patayin niyo si Lisa, patayin niyo si Martin, and I'm not joking. Inulit niya. O kaya, siyempre lahat, grabe, great. Alam niyo, mag-isip-isip muna kayo. Kahit yung mga magagaling na abogado. Tandaan niyo, yung statement niya, you should look at it in context. Ang sabi niya, kung mamatay ako, kung pain ako, kung may mangyari sa akin, anong ibig sabihin? Ibig kong sabihin, meron siyang alam na siya'y papain. Meron siyang alam na may nagpaplano sa kanya. Dahil nga sa kalakaran na maraming ginagawang paninira sa kanya, kulang na lang talagang siya. Yun ang background. Yun ang basis ng salita niya. Sa madaling sabi, nung sinabi niyang, pag ako'y pinatay, so ang tanong ko sa inyo, magkakaroon lang ng pagbabanta kung patay na siya. Yun ang bantang mangyayari na. Sa ngayon hindi pa ho eh. In other words, yung sinasabi ng Malacanang na that is an active threat. It's not an active threat. It is the opposite. It is inactive threat. Kung baga, yung tubig, hindi pa yelo. Pag nilagay mo sa freezer, saka lang magiging yelo, magiging buo. Plano pa lang yun. At hindi krimen ang isang plano. There must be an overt act. Kaya, relax kayo. Kayo na yung mga piskal. Pag pinahid sa inyo, gamitin nyo yung mga pinag-aralan nyo. Lalo-lalo na kung estudyante ko kayo. Sa College of Law. Huwag kayong matakot. Rule against it. Kung mga judges din kayo at naging estudyante ko kayo, dismiss the case. Sapagkat walang crime na kinamit. Pinakita niya lang na kayong mga ipapapatay ko, kung ako napatay, kayo ang nagpapatay sa akin. Yun ang ibig mong sabihin. We have 12K. I have 12,000 pesos in my pocket, but I lost it. I lost it because I bought something. Anyway, ganyan. So, ganyan. So, anong masasabi ngayon natin sa nangyayari? Sabi ko nga sa akin kaibigan. What is happening in this country is against Inday Sara is an assault, a naked, brazen violation of the Constitution.